Si Master Tengen ang nanay ni Ryomen Sukuna at hindi ito dahil sa isang aksidente kung hindi ginawa niya ito out of her own volition na hindi kinalaunan ay nagsilang sa kilala natin ngayon bilang ang King of Curses. Tama kayo nang narinig at kung hindi kayo makapaniwala sa bagay na yon, sinisigurado ko sa inyo na sa pagtatapos ng video na ito ay makukumbinsi kayo na ito ang itinatagong plot twist ni Gege Akutami. Ang pagsilang kay Sukuna at ang pagiging niyang isang King of Curses ngayon ay hindi nangyari nang dahil sa isang hindi inaasahan na pangyayari, kung hindi, pinlano talaga ito ng kanyang magulang na itong si Tengen. Alam naman natin na ang orihinal na katawan nitong si Tengen ay isang babae at nagbago-bago lamang itsura niya nang dahil nga sa kanyang curse technique at sa paglipat-lipat niya ng mga vessels. Nabanggit din nitong si Gege Akutami sa isa sa kanyang mga extra pages na ang suot nitong si Sukuna na kimono tends to be used by female or para bang intentionally dapat sa mga babae ang clothing na ito. At kung babalikan natin ang pinakaunang appearance na ipinakita nitong si Gege Akutami sa orihinal na katawan, orihinal na itsura ni Master Tengen ay nagsusuot ng kaparehong kimono na suot ni Sukuna. Pero compared kay Sukuna, bakit para bang napakapayat ni Tengen dito at para bang malnourished ang kanyang state ngayon? Naalala niyo pa ba ang sinabi ni Sukuna nang unang beses niyang i-reveal na kinain niya ang kanyang twin brother sa sinapupunan pa lamang ng kanilang nanay? Nabanggit niya doon ang pinaka-reason kung bakit napilitan siyang kainin ng kanyang sariling kapatid ay dahil nga sa nagugutom na siya. Nagugutom siya dahil nagugutom ang kanyang nanay at wala na siyang choice kung hindi i-consume ang kanyang kapatid para hindi siya mamatay at patuloy na mag-survive. Now does that ring a bell? Nakikita niyo ba unti-unti ang connection sa mga bagay na ito? Ngayon ang tanong, bakit nga ba nagsastarve or nagugutom itong si Tengen nang mangyayari ang pagbubuntis niya kay Sukuna at sa kapatid nito? Honestly, there are many reasons. Unang-una ay pwedeng ang poverty or ang kahirapan na pwedeng dahilan kung bakit wala silang makain. Pangalawa naman ay pwedeng na-exile or para bang pinalayas siya sa kanilang clan or sa kanilang para bang grupo kaya naman wala na silang source of food. Na para bang tulad ng nangyari sa nanay ni Choso nang gawin ni Kenjaku ang experiment sa kanya kaya naman na-exile siya mula sa Kamo clan. But when it comes to Tengen, hindi yun mangyayari dahil unang-una sa lahat from way back then sa Heian era ay nakikita na siya as a divine individual. Kaya naman imposibleng mangyari ang mga bagay na nabanggit kanina sa kanya. Nasabi din ng tao na nag-hire kay Toji na patayin ang Star Plasma Vessel na itong si Tengen ang nilalang na nagpakalat ng Japanese Buddhism. At tulad na nga ng ilan pang nabanggit natin sa ating previous video, alam naman natin na ang kwento ng Jujutsu Kaisen ay nagde-depend significantly sa Buddhism at sa Samsara cycle. At tulad nga nitong si Jin na nagbalik muli in the form of tatay nitong si Yuji Itadori, napakalaki din ang influence ng cycle ng death and rebirth sa kwento nito. Ngayon ito na ang sagot kung bakit nag-starve itong si Tengen. Sinadya niyang gutumin ng kanyang sarili para mapilitan ang kanyang sariling anak sa loob ng kanyang sinapupunan na i-consume ang kanyang kapatid at mag-cause ng evolution. Since isang ang pioneer ng Buddhism itong si Master Tengen at alam na alam niya ang konsepto ng death and rebirth, especially dahil mismo ang kanyang curse technique niya ay immortality, tinangka niyang makahanap ng way para ma-achieve ang enlightenment. Tulad ni Kenjaku na talagang pinlano pa ang paghaharap ni Yuji at nitong si Mahito para ma-reach nitong si Mahito ang kanyang maximum potential. Sinadya niyang ma-reach nitong si Mahito ang point na para bang mamamatay na ito na naging dahilan kung bakit nakita niya ang shape ng kanyang sariling soul, na dahilan kung bakit nagawa niyang ma-develop ang kanyang sariling domain expansion. And knowing Tengen nga, malalock in siya sa kanyang sariling curse technique dahil ang kanyang immortality ay hindi naman ganun kalakas at meron din itong downside na ang pagre-reset nito every 500 years. Na mas kilala nating lahat na ang Star Plasma Vessel. Nang dahil dito tinangka niyang mag-create ng isang individual na ma-achieve ang evolution at ma-exceed maging ang cycle ng death and rebirth. Nakita din natin sa chapter 220 na bago mangyari ang napakatinding laban sa gitna ni Sukuna at ni Gojo Satoru na pinuntahan muna nila ang mummified na orihinal na katawan nitong si Sukuna. At tulad nga ng sabi ni Kenjaku, nakita niya kung saan nakatago ang orihinal na katawan na ito ni Sukuna sa pamamagitan ng mga memories na nakuha niya mula dito kay Tengen. At hindi lamang yun, si Tengen mismo ang nagtago ng orihinal na katawan na ito ni Sukuna sa isa sa kanyang mga barriers. Na wala namang ibang dahilan para gawin ni Tengen not unless anak niya nga itong si Sukuna at nagbibigay lamang siya ng care sa katawan nito.
Pero paano nagkaganito ang katawan ni Sukuna na parabang na-mummified ito nang hindi naman siya pinapatay? Dahil it has already been stated naman na way back then walang kahit na sinong kayang tumapat kay Sukuna kahit na ang pinakamalalakas pang mga sorcerer na pinagsama-sama. Sa Buddhism, there is a thing na tinatawag na Sokushin Butsu. Ito ang process ng pagmamamify ng iyong sariling katawan habang conscious ka sa pamamagitan ng pagtigil ng pagkain. By that way, unti-unting mawawala ng nutrients ang katawan mo at unti-unti kang mamamamify kahit na alam mo at gising ka pa rin. Ito ay ang isa sa mga traditional method ng mga Buddhist para ma-achieve ang enlightenment na maaaring ginawa din itong si Tengen sa katawan nitong si Sukuna kaya naman na-mummify ito. And not only that, maging ang pose or ang stance na ginagawa ng mummified na katawan na ito ni Sukuna ay nagmamatch sa tamang stance at sa tamang positioning para sa Sokushin Butsu. Isa din sa napakalaking katanungan kung bakit merong parabang kahoy na parte ng mukha nitong si Sukuna na maaring hindi naman niya na-achieve tulad na lamang ng iilang parte ng katawan niya na nadoble dahil sa pagkain nga ng kanyang twin. In Buddhism, there is also a thing na tinatawag na Mokujiki. Ito ang proseso ng pagkain ng isang puno na isa sa mga steps ng pag-achieve ng nirvana na kasama din sa Sokushin Butsu. Unti-unti nyo na bang napapag-connect-connecta ang mga bagay-bagay? Bibigyan ko pa kayo ng dagdag pang mga evidence. Nakita din natin nang matapos ang laban sa gitna nitong si Yuki Tsukumo at nitong si Kenjaku na nakita ni Kenjaku ang katawan nitong si Tengen na nasa loob ng isang parabang puno ng parabang isang ugat. Na kung saan sinabi pa nga nitong si Kenjaku na kamukha niya na daw itong si Sukuna. Nabanggit din ni Kenjaku dun at tinawag niya si Tengen na isang friend na parabang isa siyang kaibigan, isa siyang acquaintance or parabang isa siyang napakalalim na kakilala nitong si Kenjaku maging sa napakatagal pang panahon. At ano nga bang magkokonekta sa dalawang ito? Walang iba kung hindi ang concept ng immortality dahil pareho silang nabubuhay hanggang ngayon at sila ang pinakamadaming nalalaman ng mga nilalang sa loob ng verse. Nasabi din ni Kenjaku na may napakalaking tinatagong sekreto itong si Tengen maging sa kanyang mga kasamahan na ang mga miyembro ng Jujutsu Tech. Considering na naging magkaibigan at meron silang parehong goal sa kanilang past life, pwedeng ang goal ng dalawang ito ay ang i-optimize ang cursed energy at mag-achieve ng evolution. Wherein nagkaroon sila ng magkaibang pananaw, nagkaroon sila ng magkaibang method kaya nagkahiwalay na ang kanilang landas. Ang method na nahanap nitong si Kenjaku ay ang ginagawa niya ngayon na dahilan kung bakit kinandak niya pa nga ang Culling Games para magawa ang merger. Binabalak niyang i-achieve ang evolution sa pamamagitan ng pag-merge ng katawan nitong si Tengen sa lahat ng mga tao. Subalit itong si Tengen naman, ang nahanap niyang paraan ay ang ginawa niyang proseso na naging dahilan kung bakit naisilang si Sukuna. Subalit nang dahil sa miscalculations dahil unang-una alam naman natin na ang kambal sa Jujutsu world ay isang bad omen o isang salot na dahilan kung bakit parabang masama na agad ang tingin ng mga Jujutsu sorcerers dito kay Tengen magmula pa lamang nang malaman nila na nagluluwal ito ng isang kambal. What more nang malaman pa nilang kinain itong si Sukuna ang kanyang sariling kapatid sa loob ng sinapupunan nito. Nang dahil dito, si Sukuna ay naging isang unwanted child na parabang in-exile at kinamuhian sa loob ng Jujutsu world kaya naman mas nangibabaw ang galit at ang hatred as well as violence sa puso nitong si Sukuna instead na maging isang enlightened figure at ito na nga ang nagbunga sa pagkakabuo ng isang King of Verses. At sa hindi inaasahan mas na-surpass pa nito maging ang kanyang sariling magulang dahil kung itong si Tengen nga ay hindi kayang pumili ng kanyang sariling vessel at hinahanapan pa nila ng magmamatch na vessel dito na tinatawag nga nating Star Plasma vessel, itong si Sukuna naman ay kayang-kayang pumili ng kahit na anong vessel na gustuhin niya. Na pinatunayan naman itong si Kenjaku sa isa sa kanyang mga dialogues. Now this might be the explanation kung bakit itong si Sukuna ay ang tinawag na The Fallen dahil magmula sa binabalak na enlightenment sana na gagawin niya ay nag-turn pa siya into the most evil figure na nangyari at naging posible nang dahil sa pagkakamali ni Tengen na ang forced evolution through death. At dito nga maaring nagsimula ang kwento habang si Sukuna ay nililibot ang buong Japan habang nagre-wreak ng havoc and disaster at itong si Tengen naman para pigilan ang kanyang sariling anak ay nagkalat ng barrier na nagpoprotekta sa Japan at nag-amplify ng cursed energy. Kung ito nga ang sekreto ni Tengen na tinutukoy nitong si Kenjaku, what do you guys think? Be sure to put that in the comment section below and since medyo matatagalan pa nga bago ma-release ang Jujutsu Kaisen Chapter 263, you can guys suggest kung ano pang susunod na topic na gusto nyong talakayin natin. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkaroon tayo ng bagong reviews lalong-lalo na sa ating weekly spoilers and leaks.
But then again, it is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.